Magandang araw mga ka-journey. Balik tayo sa pato. Kahapon, nag-video ako, nagbigay ako ng update tungkol sa pato natin. At the same time, yung additional na member ng pato na yung kulay puti, kung napapansin nyo, ibinalag ko rin yan kahapon. Yan, yung kulay puti. Siya yung additional member. Ito po yung dalawang original na binili natin. Naunang dalawang binili natin, itong dalawa. Isang babae, isang lalaki. Na nasabi ko na nangingitlog na siya. Na meron na siya kahapon na 14 eggs. Tapos pinicture ko na may additional tayo na pato. Yan, yung kulay puti, yung purong puti. Nasabi natin, nagpakita na ng senyales na mangingitlog kasi nagukay na siya dun sa pugad na ginawa natin. Kung binutasan niya yung pugad na ginawa natin. Halika, pasok po kayo kasi may good news ako i-share. After natin mag-vlog kahapon, nangitlog po siya. Nung binisita ko siya kahapon para i-introduce sa inyo, kinabukasan ng umaga, kaninang umaga, January 2. Ngayon ay January 2. Nakakatawa kasi nangitlog po siya. Ayan po yung unang itlog niya. So January 2 yung unang itlog niya. Tapos yung unang babae na pato, ito po yung mga eggs niya. Ayan. 14 po siya nung bilang ko kahapon. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 14 pa rin ngayon. Hindi lang natin alam kasi first time niyang nangitlog kung aabot siya sa 20. Kasi usually ang itlog ng pato, nagre-reach muna siya ng 20 piraso bago siya maglimlim. Minsan more than pa. So ngayon, ayun yung update na nalagyan na natin ng nangitlog na yung isa natin. So dalawa na silang nangingitlog. So it's a blessing netong bagong pasok na taon. Tapos share ko rin kahapon, sabi ko lalagyan ko siya ng cover dahil doon sa i-prevent natin yung pagpasok, pag-invade ng mga aso. O yan, nalagyan na po natin siya ng yero. Kung naalala nyo, ito, yung inat-ngat ng aso na nagpupumilit pumasok. Yan. Hanggang doon nilagyan natin ng yero. Tapos since meron na naman siyang steel matting dito, kaya hindi na natin dinagdagan. Hindi na natin nilagyan ng yero pa. Saka mas maganda, dumilim yung area nung pangitlugan. Kasi kahit pa paano, maaarte rin itong mga pato eh. Gusto nila yung pag nangingitlog sila, medyo madilim. Ito na po yung update sa ating pato. Ipasyal ko pala kayo dun sa ating kalamansi. Pandugtong lang natin dito sa vlog natin ngayon. Tungkol sa update dito sa pato. Yung good news na binigay sa atin ng pato. Galing ko po kayo sa sa kalamansi. Saka dun sa ating okra. Kasi nagtanim ako ng okra. Direct seeding. Hindi ko na siya ginamitan ng ang tawag dito, ng seedling tray. Direct seeding na natin siya. So, samahan nyo po ako. Bye-bye! Galingan nyo ha! Andito na po tayo sa kalamansian. Ito na po yung kalamansi natin. Yung tinanim natin. Medyo madamo na naman uli. Dahil nga absent tayo ng more than a month. So, nagdamo uli siya. Tapos kung natatandaan nyo, nilagyan ko to ng mulching. Yung plastic mulch. Kaso, dahil sa mga bisita nating aso, manok, nasira yung mulch. Kaya ang gagawin natin, papalitan natin yung mulch para ma-prevent natin yung damo. Pero, tatabasin muna natin yung damo, lilinisan muna natin yung damo. Saka natin ilalagay yung mulch. Para
makita natin kung talagang hindi na siya tutubo after natin i-linisin at i-grass cutter. So pakita ko na lang sa inyo yung finished product mamaya pag nagawa natin. Kaya siguro sa separate video ko na lang din ipapakita sa inyo. So ito na po yung kalamansi natin. Malalaki na po siya. Hindi po natin siya pinagbubunga. Lahat ng makita natin damo ay bulaklak. Pinipitas natin pati bunga. Kasi ang purpose natin, ang focus natin, paramihin natin yung sanga niya. Tapos mag-pruning tayo soon. Siguro pagka tumaas na siya, umabot na siya sa dibdib natin, i-pruning natin uli yung ibabaw para mas lalo pa siyang magbigay ng sanga. Yun na po yung ating kalamansi. Dilinisan lang natin. Pagkaganahin natin yung grass cutter. Punta naman tayo sa okra. Ito naman po yung okra natin. Napansin nyo, oh. Yung tinanim natin siya, siguro sabihin na natin 2 months ago. Maliit pa lang, pero after 2 months ito na nangyari. Lumaki na siya. Tapos ini-start ko ng i-pruning sa tanggalan ng ng bunga kasi nagka-problema rito. Lahat na naman tayo, ay yung okra na naman natin, gumulang na naman yung bunga. Hindi napitas. Napansin nyo ito. Ganito karami yung nakuha natin na magulang. Pero meron naman doon na hindi magugulang. Yung kakainin natin mamaya. Tapos ito yung sinabi ko na nag-direct seeding ako. Mapapansin nyo ito na nagbunga na siya. Yung kung naalala nyo yung first season ng pagtatanim natin ng okra na medyo malapit, around 70 cm lang ang ginamit natin. Ngayon more than 1 meter yung ginamit natin, yung distansya para makapasok tayo dun sa loob. Ngayon ginawa natin, nagtanim tayo, yung kung ano yung nalinis natin na damo, tinaniman na natin para hindi sayang yung panahon. Saka nag-uulan din. So sinamantala natin yung ulan. Sinamantala natin yung ulan para na siya, magkaroon ng pandilig pa. So yan. Sooner or later, makakapagpabunga ulit tayo ng okra. Tapos siguro hintayin na lang natin na mamatay itong tapos papalitan na lang natin ng tira. So since na nandyan na siya, kaya na lang muna natin. At least may napapakinabangan pa naman, nakakuha pa rin tayo ng pangkain natin. So ganun lang, tuloy-tuloy lang yung cycle na ginagawa ko. At least nagtanim tayo, tapos pag namunga siya, meron tayong pang food consumption. Though hindi pa tayo makapagbenta kasi iilan pa lang naman yung ating tanim. Pero at least yung masasabi natin yung food security natin dito sa farm, nasusustain naman kahit paano. Meron tayong okra, meron tayong ampalaya, pwede nating i-alternate, hindi lang yung okra ngayon isang linggo, hindi yung at least meron tayong variation na nakakain. Tapos sooner, plan ko rin magtanim ng okra, at least additional dun sa natin, food table natin. So kayo, kung meron kayong maliit na property na mapagtataniman, pwede nyo rin gawin to. At least, hindi nyo na kailangan pumunta ng market just to buy. At least, may pagkukuhanan kayo. Paglabas nyo lang ng bahay nyo, meron na kayong mapagkukuhanan. At sigurado pa kayo na malinis, na hindi ginamitan ng pesticide o kung ano-anong chemical fertilizer. Kung wala naman kayong lupa, pwede naman kayo magtanim sa mga sa mga bote-bote, mga balde-balde. Nauuso na rin naman yung urban gardening pagdating sa Maynila. Kung wala kayong
lupa na mapagtatamaan katulad nito, pwede pa rin kayo magtanim. Pwede kayong gumamit ng mga balde. So hanggang dito na lang. Have a nice day and thank you for watching. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please do subscribe. And just hit the notification bell para maging updated kayo sa mga video na aking i-upload. Tapos may additional din pala tayo, crayfish. Pag pinapanood nyo yung video, makikita nyo. Salamat po. Have a nice day. God bless.